Although sinasabi naman nitong counterpart natin, mga kababayan ko na si Hitad, sinasabi niya na hindi maganda ang pamamalakad para sa mga Pilipino. Kawawa naman tayo. Kahit na nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos, kahit na ginagawa ng Pangulo yung mga magagawa niya para sa bayan, para sa ating lahat, para sa mga Pilipino, sa mata pa rin ng ilang tao, hindi pa rin sila makukontento because hindi nila gusto yung ginagawa ng Pangulo dahil hindi nila nagugustuhan. Hindi naman pwede na kami lang ang susunod sa iyo. Hindi naman pwede ang Pangulo ang susunod sa iyo. Ngayon, mga kababayan ko, dahil sa mga hindi masunod ng kanyang mga gusto, mga kababayan, gumagawa siya ng problema. Gumagawa siya ng criticism na tinatawag. Kaso nga lang, meron tayong constructive criticism na tinatawag. Pero sa tingin ko, hindi constructive criticism yon. Pamamahiya at hinihiya niya na harap-harapan ng ating gobyerno. Ba't ang mga journalist, mga kababayan ko, constructive criticism ang ginagawa nila madalas. Mga kababayan, pag pinuna nila yung isang bagay, may sagot, may ebidensya. Etong si Hitad, pag namuna, walang ebidensya, puro ngaw-ngaw, puro chismis. Di ba mga kababayan ko? Oh, di ba? Yan sasabihin, nakaka-high blood ito si Hitad. Kala kung sino naman siya mga taga Pilipino. Alam niyo sabi ko sa inyo, Lotsky 19 TV. Alam niyo yan. Alam niyo, laging ganyan yan. Ever since na naging criticize yan. Panahon ni PRRD, pro-government yan kasi PRRD nakaupo. Ang binabanatan niya noon yung pagpapapunta ng isang ambassador noon sa US kay Trillanes. Doon nila binanatan si Trillanes. Kaya medyo natawa na lang ako sa kanya eh. Sabi ko, okay sana kung gagamitin mo ngayon yan. Mas kailangan sa bansa yung mga ganyan tapang mo. Pero ang nangyayari ngayon, nagiging pabigat siya sa bayan kasi imbis na makatulong, wala. Nagiging pabigat siya. Ba't ko nasabi, magiging pabigat siya? Nilalabanan niya yung gobyerno. Paano tayo uunlad? Paano tayo uusad kung nilalabanan mo yung gobyerno kahit wala namang ginagawang mali? Diba? Tama ba ako mga kababayan? Ganyan ang mindset ko. Sabi pa dito ng mga kababayan natin, ang dami nagrereklamo ha. Dami na binabasa ko po kayo. Noong mataas ang presyo ng bigas, nanawagan lahat ng antay ngayon na ibaba, iyak pa rin ang mga blank na yan, sabi ni Emmy Rose. Alam mo, nung tumaas nga yung sigarilyo, natatawa nga ako eh. Nung tumaas ang sigarilyo, walang nagreklamo. Walang nagreklamo sa mga kababayan natin. Oo! Magkano ta? Walang nagreklamo sa inyo. Tumaas ang presyo ng alak. Oh, walang nagreklamo. Mga kababayan, mga kababayan natin, hindi nakapagreklamo. Nung tumaas ang bigas, nung bumaba ang bigas, panay reklamo mga kababayan natin. Galing! Oh, di ba? Panay reklamo, panay ngawa, panay bakbak. Imagine that mga kababayan ko. Panay reklamo ngayon. Bakit? Bakit panay reklamo? Bakit panay ganyan ang nangyayari ngayon? Mga kababayan ko, what's the reason? Sa palagay ninyo, mga kapatid, bakit nagre-reklamo? Mga kababayan, pagdating sa bisyo, walang reklamo. Pero pagdating sa pang-araw-araw na kailangan mo sa kapagkainan, may reklamo ang mga Pilipino. Yan yung isasabi ko minsan problema ng bansa, mga kababayan ko. Ayan, hello po sa inyo, Ate Sheila Maceda. Hello po sa inyo, Nanay Carmen, Tita Lily, and Tita Judy Basco is here, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Ayan. Bongski 20, good evening, Idol. Biyahe ni Koy sa Aklan, daming kakampings nagre-reklamo saan daw ang 20 pesos na bigas, 41 and 45. Pinatutupad masyado. Ayan, ito magandang question to. Ayan, gusto ko yan, Kuya Bong. Sagutin ko to ha. Pin ko. Yung mga naghahanap ng 20 pesos na bigas, yung mga naghahanap ng 25 pesos na bigas, at yung mga nagre-reklamo sa 41 at 45, mga kababayan ko, tapatan tayo ngayon. Sabihin natin to sa social media. Sabihin natin to sa lahat. Paano natin maibababa ang sarili natin o sarili natin produkto? Paano tayo makakapagbaba ng sarili natin bigas? Paano tayo makakapagbaba ng ating mga ng bilihin o kagaya ng iniiyak nyo, bigas na lang, sige. Paano? Nakikipag-cooperate ba yung ibang Pilipino sa bayan natin? O sabihin na natin si Maharlika Pilipino. Nakikipag-cooperate ba sa government natin?
No! Binabanatan niya pa nga. Same with kakampings. Why? Mga kababayan ko, wala naman silang hahanapin sa gobyerno natin, kundi mali. Bakit? Aral lang ang sinaksak sa kanila, si Lenny ang panalo. Gusto nilang manalo, dinaya si Lenny, sinasaksak nila sa sarili nila. But the main problem dito mga kababayan ko, ang kalaban ng gobyerno, walang makikitang tama yan. Ang ayaw sa government, ang ayaw sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, walang makikitang tama yan. Lahat puro mali ang hahanapin nila. Hanggat makakahanap ng mali ang mga yan, hanggat makakakita ng butas na katiting lang yan, hanggat makakakita ng momo o mismis sa kapagkainan na nagkamali ang Pangulo, lalabas at lalabas sa social media, mali si Pangulo, walang ginawa si Pangulo, pinahihirapan ng Pilipino. Lagi nyo itong tatandaan, mga kababayan ko. Kung hahanapin nila yung 20 pesos na bigas, tanungin nyo muna sila. Ano bang naiambag mo sa bansa natin para maghanap ka ng 20 pesos na bigas? Kung gusto mo pa lang, sabihin nyo sa kanila, may naiambag ka ba? May nagawa ka ba? Pag sinabi niyang taxpayer sa, sabihin mo, paano ka naging taxpayer? Tanungin mo. Kung paano siya naging taxpayer. Nagbabayad ako ng buwis, bumibili ako ng ganito. Sapat na ba yun para maghanap pa? Sapat na ba yun para makapagbaba tayo ng 20 pesos na bigas? Sabihin nyo sa kanya yan. Tanungin nyo, mga kababayan, kung sapat na ba yun, pagiging sasabihin mong taxpayer ka. Kasi kung maghahanap ka ng ano, kung gusto nyo bumalik ang 20 pesos na bigas, kung gusto nyo ng magkaroon, tulungan nyo ang gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno. Paano ka makakatulong? Maghanap ka ng trabaho. Di ba? Gusto nyo ganyan, gusto nyo makatulong, maghanap ka ng trabaho. Para hindi ka maging pabigat sa bansa natin. Pangalawa, mga kababayan ko. Pangalawa, mga kapatid. Gustuin man natin ibalik yung 20 pesos na yon, mga kababayan ko. Pangako ba ni Pangulong Bongbong Marcos yun? No. Hindi pangako ni Pangulo yun. Pangarap niya yun. Walang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos sa pangako niya yun. Ang pangako niya yun, pangarap niya. Mga kababayan ko. Paano natin matutupad yung pangarap mo? Pangarap natin lahat. Di ba? Tulungan natin ang gobyerno. Huwag tayo maging pabigat. Di ba? Huwag tayo maging inutil sa sariling bayan natin. Magtrabaho tayo. Mga kababayan ko. Ano pa, mga kapatid? Bukod doon, sa tingin ninyo, ano pang makakailangan ng bansa natin? Di ba? Imagine mo, mga kababayan, gusto mo pala niyan eh. Kung pwede ko nga lang pihitin yung kamay ng orasan. Kung pwede ko nga, kung meron lang sanang time machine. Kung meron lang sanang pwede lang natin ibalik si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa bansa natin, baka di tayo naghihirap ngayon. Kung hindi sana napatalsik yung tao na yon. Kung di sana pinagbintangan ng diktador yun. Di sana sarap ng buhay ng mga Pilipino. Mas mayaman pa siguro tayo sa Singapore. Mga kababayan, baka hindi nyo alam, ang Singapore ang pinakamahirap na bansa. Hinihingi pa ng tulong sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan ko, baliktad na. Center of business na ngayon ang Singapore. Ang Pilipinas, kulelat na. Bakit? Walang Marcos Pinatalsik Pinalta ng dilaw Lumaban ng ganyan Di ba? Mga kababayan ko. Sabi pa dito. Tama host si PBBM. Di ba sabi ni Ate Sheila Maceda. Ayan, Tita Lily Ragasa. Thank you very much, Tita Lily Ragasa, for 6 months. Ayan, membership natin. Ni-invite ko kayo magpa-membership, mga kababayan ko, dito sa channel natin. Ito pa, sabi pa dito ni Lotsky 19 TV. Sa pagkakaalam ko, kaya nagpaganyan si Hitad dahil di binigyan ng posisyon sa gobyerno. Correct! Nadali mo rin. Kasi, ako ito storya sa akin. Ito totoo to Kasi tagalo. Kasi kung si Hitad may puting ahas, ako may puting anghel. Okay? Yung puting anghel ko, ang kwento doon, nag-a-apply siya ng ambassador sa US. Ito sa US. Nag-a-apply yan doon ng ambassador sa US. But the problem, mga kababayan ko, hindi yung sinasabi niya sa social media, paano ako mag-a-apply? Hindi naman ako qualify. Hindi naman ako pasok sa criteria. Hindi ako pasok sa hindi ako pasok sa ganyan kasi hindi ko pinag-aralan 'yan. Sabi niya ganoon to sa kanyang sa kanyang statement nung binabanatan niya ako.
Sabi ko, malaman-lamang ko, mga kababayan ko, etong tao na 'to nag-a-apply pala ng ambassador sa US. Balak pang palitan si Ambassador Babes Romualdez, mga kababayan. Ito totoo 'to, ha. Totoo 'to, mga kapatid. No joke, totoo 'to. Nag-a-apply. Nag-a-apply 'to. Ang ending, mga kababayan ko, ang ending dito kay Hitad, makinig kayo, ha. Ang ending dito kay Hitad, mga kababayan ko, hindi nga siya qualified. Oo, hindi siya qualified. Pero, mga kababayan ko, ha, pero, kapag si Pangulong Bongbong Marcos inaprubahan yung kanyang appointment, letter of appointment dito sa sa what we call this, sa pagiging ambassador to the US, pwedeng masipa si Ambassador Babes Romualdez. Kasi letter of appointment, pirma lang ni Pangulo. Hanggat nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, siya ang ambassador. Suddenly, hindi niya nakuha yon. Bakit, mga kababayan? Ba't ako maglaban? Matalino si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kahit anong sip-sip niyan, kahit anong dikit niyan doon, kahit anong timawa niya doon, mga kababayan ko, hindi ba rin pagbabasihan ni Pangulong Bongbong Marcos kung meron ka naitulong sa gobyerno, kung may naitulong ka sa kampanya? Ang pagbabasihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano ang kaya mong itulong sa bansa natin? Wala naman siyang criteria talaga, mga kababayan ko. But tinarget niya yung part o yung point na siya mismo, yung tinarget niya na mai-appoint siya using sa pirma ng Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba ako, mga kababayan ko? Di ba? Ganong katindi yun. Ganong kalakas yun. Kaya nung kampanya, di nawawala sa likod ni Pangulo yan eh. Biruin mo na, sa backstage yun, nakadikit pa rin. Kumakain na lang, gusto pa sa tabi ng lamesa, sa tabi pa ni BBM. Diba? Anyway, mga kababayan ko, thank you very much, Tita Judy Basco and Tita Lily Ragasa. Maraming salamat po for super chat. Ay, thank you very much po sa inyo, mga kababayan. Daghan salamat po. Ayan, thank you very much sa super chat ninyo. Ang aga naman yan pa-birthday nyo sa akin. Thank you po. Ayan, totoo yung sinasabi natin at totoo yung mga nangyayari sa bansa natin na ganito at ganito ang nangyayari. Now, mga kababayan ko, yan pa ba gagawin niya? Sabi ni Mark, sabi dito ni Mark, layan ko na to. Idol, pwede po ba ako matulungan para sa anak ko? May epilepsy, 4 years old, pambili ng gamot. Ayan, salamat, Idol Koy. Mark, PM mo na lang ako. Padaanin ko kay Milan. Ayan. Thank you po for the super chat. Maraming salamat po. Ayan, thank you. Sa lahat ng presidente sa Pilipinas, sino ang matagal na presidente? Marcos for 20 years, imagine, samantalang ang iba 6 years lang. Alam mo, totoo to. Sa 20 years ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na namuno sa bansa natin, yung 20 years ba na yan, naghirap ba Pilipino? Hindi. Mga kababayan ko. Ayan, from Nanay Carmen. Maraming salamat po, Tita Lily. Tita Lily, ito Nanay Carmen. Maraming salamat po. Alam mo, sa 20 years na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan ko. Ito sa pamumuno niya. Ang Pilipinas po, mga kababayan, ang bansa po natin, ang gobyerno natin, mga kapatid, naging maayos for 20 years. Opo sa dahil lang na hindi siya mapababa, sa dahil lang hindi siya mapabagsak, sa dahil lang minahal siya ng mga Pilipino at talagang sinuportahan ng mamamayang Pilipino si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon. Uy, malapit na pala mag-birthday si Pangulo. Bukas pala. Ayan, advance happy birthday kay Apo. Ayan, Apo, advance happy birthday. Alam nyo, bilang sa 20 years na pamumuno niya, mga kababayan, di naranasan ng mga Pilipino. Kahit tanungin ko yung mga matatanda na bubuhay pa ngayon mas gusto pa nila yung nangyayari noon kaysa sa ngayon. Mga kababayan, noon may Nutriban. Noon may Klim na iniinom ang bata sa eskwelahan. Noon ang bigas per salop. Noon napakababa ang bilihin. Because the golden age of era that time, mga kababayan ko, is panahon pa po ng mga Marcos, mga kababayan. Maraming salamat po, Tita Judy Basco from Nanay Carmen. Ang daming magagalit sa akin dyan.
Ayan. Ganyan po talaga yung mga panahon ngayon na sasabihin na, "Oh, walang nagawa yan si Marcos." Kaya sinasabi ni Craftler na Ilocos lang daw ang umunlad. No, buong Pilipinas umuunlad. Saka makakita ang Mindanao nakikipagkasundo sa gobyerno natin noong pang time nila. Nagkaroon lang ng Jubida Massacre because of Ninoy, mga kababayan ko, kaya nagkagulo-gulo lang. Nagkaroon ng sinuportahan yung mga Moro ng Prime Minister. Alam nyo, malalim yan eh. Kahit ang Malaysia, sangkot po mga kababayan ko. Kahit ang Malaysia, sangkot po sa pagkakagulo ng pagbawi ng Sabah. Alam mo, na lately ko lang din nalalaman yung mga story, pero napakarami po mga kababayan ko. Maraming salamat po Nanay Carmen and Tita Lily and Tita Judy Basco. Thank you po sa inyo. Ayan, napakarami po nang naging problem at napakarami po talaga ng dapat malaman ng mga Pilipino. Hindi lang dito. Kaya sabi ko nga yung pinaglalaban ni Maharlika, yung pinaglalaban ni Pangulong Bongbong Marcos, I go for the president, mga kababayan ko. Bakit? Yung pinaglalaban ni Pangulong Bongbong Marcos may sense. Yung pinaglalaban nito ni Hitad walang sense, mga kababayan ko. Saan ka makakita na nagtawag pa ng people power because of Smartmatic? Di ba? Alam mo sa totoo lang, wala ka nang makikita ngayon nagagawa ng people power. Wala na. Why? Nadala sila sa 1. Nadala sila sa 2. But may part 3 pa ba? Wala na. Ayaw na ng tao. Bakit ayaw ng tao, mga kababayan ko? Bakit ayaw na ng tao ng people power? You know? Why? Bakit ayaw ng tao? Alam nila kahihinatnan eh. Bakit? Pinakita ni Pangulong Duterte, eto ginawa ng mga yan, eto panluloko sa inyo ng mga yan, eto ganito kayo, winalang yan ng mga yan. Kaya nung nakita ng tao, din nakita ng mga Pilipino, eto pala yung nangyayari, eto, talikuran na natin yan, mga kababayan ko, di ba? Ganyan katindi yung ginagawa nila. And the people of the Philippines, mga kababayan ko, gising sa katotohanan.